Bawat oras sa itim na merkado ng mga organo ay kinukuha nila ang bato mula sa isang buhay na tao at ibinebenta ito sa mayamang kaibigan na hindi gustong maghintay sa kanyang pila para sa transplant. Hindi ito pelikula, ito ay totoo. Opisyalmente, ang ganitong kalakalan ay ipinagbawal na halos saan man sa buong planeta. Pero ayon sa datos ng Pandaigdigang Organisasyon ng Kalusugan, bawat taon ay iligal na ibinebenta ang humigit kumulang 10,000 bato. Ito ay higit pa sa isang bato bawat oras, araw at gabi, 360 araw bawat taon. Karamihan ng mga taong kinuha ito mula sa kanila ay hindi kailanman maiintindihan na maaari nilang mabuhay na may dalawa. Ang buong merkadong ito ay nagdudulot ng mula sa 800 milyong hanggang sa halos 2 bilyong dolyar bawat taon. Hindi ito isang naliligtas na kiosko, ito ay isang buong industriya na may mga intermedyaryo, mga manggagamot at mga mensahero. Humigit kumulang bawat ika-10 na transplant ng organo sa planeta ay iligal. Nakalatag ka sa mesa, tumatanggap ng bagong bato at walang nagsasabi sa iyo kung paano ito dumating sa iyo. Ang tanging bansa sa buong mundo kung saan opisyal na pinapayagan ang pagbebenta ng bato ay ang Iran, doon ang estado ay nag-aayos ng presyo at sinusubaybayan ang proseso. Sa lahat ng ibang bansa, ito ay krimen. Pero isang krimen na halos walang sino ang titigil. Dahil ang pangangailangan ay malaki at mayroong mas maraming mga taong walang pera at proteksyon sa planeta. Ngayon ay tuklasin natin kung paano eksakto ito ay nakaayon. Easy there. Kaya, paano eksakto gumagana ang itim na merkado ng bato? Lahat ay nagsisimula sa isang middleman, isang taong nakahanap ng mayamang mamimili at isang pobre na nagbebenta at kumikita sa pagkakaiba sa pagitan nila. Ang mga nagbebenta ay ipinangako ng 500 hanggang 10,000 dolyar. Tunog maganda hanggang sa naiintindihan mo na ang bumili ng kanyang organ ay magbabayad dito ng 50 hanggang 120,000 dolyar. Ang mga nagbebenta ay nilaloko, sinasabi nila na ang mga bato ay lumilaki pabalik na mayroon talagang 3 bato ang mga tao, na ang operasyon ay ganap na ligtas at ang pamumuhay na may isang bato ay walang halaga kaysa sa 2. Pagkatapos ng operasyon, marami ay hindi nakakatanggap ng kahit ano sa ipinangako. At ang mga binayaran, natuklasan nila na walang pera na nananatili para sa pagkakupo pagkatapos ng operasyon. Ang mga organo ay kinuha, ikaw ay hindi na kailangan ng sinuman. Ang mga biktima ay halos hindi kailanman umabot sa pulis, sila mismo ang pumirma sa mga papel ng pagsang-ayon. Minsan ay napilitan sila ng puwersa. Minsan ay hindi lang nila naiintindihan kung ano talaga ang pinipirmahan nila. Ang mga komplikasyon pagkatapos ng operasyon sa ganitong mga tao ay nangyayari ng mas madalas kaysa sa mga legal na operasyon. Hindi bihira na lahat ay nangyayari sa mga kondisyong labas sa kalusugan, sa mga ordinaryong apartment o ilalim na lugar. Ang isang kampamento para sa mga taong lumipat pagkatapos ng tsunami ay nakatanggap ng hindi opisyal na palayaw na kidney village. Doon, halos bawat lalaki ay nagbenta ng isa sa kanyang mga organo upang magsagawa para sa kanyang pamilya. Sa itim na merkado ng mga organo hindi nagtatrabaho ang mga karnisyero na may expired na diplomas. Napakadalas na ito ay mga tunay na kuwalipikadong surgeon na may opisyal na trabaho at walang kapintasang reputasyon. Ang ganitong mga doktor ay nabubuhay ng double life, sa umaga tumatanggap ng mga pasyente sa ordinaryong ospital at pagkatapos ay umuupo sa eroplano at lumipad sa ibang bansa upang magsagawa ng ilegal na operasyon para sa cash, walang dokumento. Sa isang ganitong biyahe ang doktor ay nakakakuha ng 10,000 dolyar. Ito ay minsang higit pa sa kanyang sweldo sa loob ng buong taon sa opisyal na klinik. Mahirap tumayo, lalo na kung ang pagkakataon na mahuli ay maliit. Kaya naman ang ganitong mga tao ay lubhang mahirap hulihin. Lumipad ang surgeon, nagsagawa ng operasyon, bumalik at nasa susunod na araw ay tumatanggap na naman ng ordinaryong mga pasyente. Parang walang nangyari. Kapag nakarating na ang pulis sa ganitong lugar, tuluyan na itong bakante. Iilan lang na bakas ng dugo, mga inihagis na instrumento at walang pangalan. Lahat ng nagtrabaho doon ay matagal nang nawala sa hangin. Sa isang kilalang kaso ang surgeon ay nagsagawa ng 10 ilegal na operasyon sa buong Europa, lumipad mula bansa tungo bansa. Siya ay nahuling lamang ng ang mga nabiktima ay sa wakas ay nagdesisyon na magsalita. Ang buong kadena, ito ay hindi lamang surgeon. Ito ay mga intermedyaryo na naghahanap ng mga donor, mga empleyado ng ospital na nagsasara ng mga paningin, mga driver, customs officials at mga tagapagpalit ng wika. Ang buong nakatagong sistema. Paano nila dinadala ang isang organo sa black market sa isang mamimili? Naiisip mo ba ang isang armored case at isang espesyal na eroplano? Sa katotohanan, kadalasan ito ay isang regular na lalagyan ng yelo tulad ng lalagyan para sa picnic. Ang isang bato ay nananatiling mabubuhay ng halos 24 na oras sa tamang temperatura. Sa panahong ito, dapat itong ihatid ng isang surir sa ilang mga bansa at mga tawiran sa hangganan. Ang mga organo ay ipinupuslit bilang mga regular na supply ng medikal, kung minsan ay walang wastong dokumentasyon. Nakakakita ang mga opisyal ng customs ng isang lalagyan na may markang mga supply ng medikal at madalas na hindi sinusuri ang mga nilalaman.
Kung ang organo ay hindi angkop para sa tatanggap o huli na dumating at hindi magamit, ito ay itinatapon lamang. Hindi kailanman malalaman ng taong pinagkunan ito. Ang mga naturang organo ay direktang ibinibenta sa mga regular na website sa bukas na internet. Hindi binubura ng mga platform ang mga ad na ito. Ang mga komento sa ibaba ay puno ng mga totoong tao, mga nagbebenta at mamimili. Isang Amerikanong website ang hayagang nagbenta ng isang baga sa halagang $40,000, isang puso sa halagang $85,000 at isang bato sa halagang $70,000 tulad ng mga ordinaryong item sa isang online store catalog. Mayroon ding mas pinaghihigpit ang mga site na hindi ma-access ng karaniwang tao. Doon, ipinagbibili ng maaga ang mga organo, hindi pa natatanggal ang organo, ngunit nabayaran na. Hahanapin ng isang angkop na tao pagkatapos matanggap ang bayad. Come on, need a match before. Ang mga refugee ang pangunahing target ng mga organ trafficker. Pagkatapos ng mga digmaan at sakuna, milyon-milyong tao ang nasusumpungan ng kanilang mga sarili na walang pera, walang dokumento, at walang anumang proteksyon. Sila ang perpektong target para sa mga recruiter. Sa mga refugee camp, lumilitaw ang mga ganitong tao. Nag-aalok sila ng pera para sa pagtakas, nangangako ng trabaho sa isang mayamang bansa o lantaran na nagsasabing, ibigay mo sa amin ang iyong bato at ipupuslit ka namin patawid sa hangganan. May mga kumpirmadong kaso ng mga taong tumatakas sa Africa na hinaharangan habang nasa daan at kinukuha ang kanilang mga organ bilang bayad sa pagtawid sa hangganan. Isang bato sa halip na pera para sa paglalakbay. Ang mga tunggalian sa nakalipas na 10 taon ay nagbunga ng libu-libong bagong biktima para sa mga organ trafficker. Habang mas nagiging desperadong tao ang kanilang mga sarili na walang proteksyon ng Estado, mas maraming alok ang lumilitaw sa merkado na ito. Halos hindi nagre-report sa pulisya ang mga biktima. Natatakot sila sa deportasyon, pinagbabantaan o hindi maisip na may tutulong. Ang sistema ay umaasa sa kanilang katahimikan. Minsan ang recruiter ay lumalabas sa kapitbahay sa kampo o kahit isang kamag-anak. Ang mga dumaan dito mismo ay bumabalik at nagdadala ng mga bagong tao dahil sila rin ay binabayaran para sa bawat isa. Ang merkado na ito ay umuunlad dahil may mga mayayamang pasyente na may pera at mahihirap at malulusog na tao na walang pagpipilian. Hanggat umiiral ang hindi pagkakapantay-pantay na ito, hindi matatapos ang human trafficking. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.